Noon mga kamarites. Yan, dahil wala tayong ginagawa, dito lang tayo sa bahay. Nakumuha ako ng gulay, dahon. Ayan po siya guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung gugulayin ko mamaya. Spinach at konting malunggay. Ayan. Habang dito ako sa may lamesa. Yan, nagkakape naman tayo. Yan ang natin. Pag nainip tayo, kape lang tayo guys. Yan. Ayan yung kamarites. Ayan, ng gulay. Hihimayin natin to guys. Para mamaya gigisa natin ng sardinas. Masarap siya guys pag sardinas yung ilalagay. Yan. Kakainip po. At saka wala tayong masyado mapagkunan ng gulay dito kasi wala naman tayong pagtatamnan ng gulay. Wala tayong space. Kaya konti lang siya. Konti lang yung natin, yung gulay natin. Hihimayin natin ito. Para mamaya ready na siya. Ready na natin ikikisa. Sinipon ako. Alisin natin yung nasa gitna guys. Maya-mayang konti magtutupi naman tayo ng mga nilaban natin kahapon. May kwento ko lang sa inyo guys. Kaya yung parang namamagay yung mga mata ko kasi kahapon naglaba tayo, di ba? Magre-relax na ako. Bigla akong naalala si father ko po kasi nung last year nagkasakit po kasi siya November 28 nag-collapse po siya tapos na-admit siya sa hospital na po siya nun, na ICU siya. Pero nung unang nung na ICU siya, nakalabas pa siya nun ng hospital. Tapos akala namin okay na siya. Tapos naalala ko po, December 10, magpipiesta sa amin. Dito sa amin. Pagkatapos po niya naligo, pinaliguan siya ng kapatid ko. Pagkatapos niya naligo, nilagnat siya. Tapos nung nilagnat siya, sabi ko, kasi mula nung po yun, na-admit siya noon at paglabas sa hospital. Walang araw na hindi ako pupunta doon sa kanila. Kahit gabi na po, pupunta ako doon. Nung pagpunta namin doon, ay nung December 10, naligo nga siya, yun. Tapos, kinahaponan na, mga 5 to 6 siguro ng hapon. Nilagnat po siya. Pero hindi naman yun ganun katindi yung lagnat niya. Parang sinat-sinat siya, ganun. Tapos sabi ko ganun, pa-check up namin siya kahit gabi na. Dalhin namin siya ulit dun sa doktor niya kung saan siya na-admit. Tapos, dinala nga po namin siya doon. Pagdating doon, nung na yun, ang alam namin check up lang, na-admit ulit po siya nun. Dahil, sobrang bumaba yung dugo niya. So, yung unang admit niya na siya ng dugo, nabigyan siya ng dugo. Kasalinan ng dugo, halos, po yun, 4 na bag. Tapos, nung pagbalik nga niya, ng December 10 last year, dinagdagan yung niya, nasalinan na naman siya ng 2 bag ng December 10. 3 days po siya ulit. Tapos bago nakauwi.
nakabalik ulit sa bahay. Kaya ngayon yung naaalala ko kahapon. Tapos, nung December 23, sumakit daw po yung tiyan niya. Yun, pina-check up namin ulit. Ang payo po ng doktor, kailangan siya, ma-endoscopy. Endoscopy po siya. Yung endoscopy na yun, siya, ang bayad po niya is 15,000. May nagsuggest po sa amin na libre daw doon sa San Fernando po, sa Pampanga. Kami po kasi noon, at saka kami magkakapatid, iniisip namin na kahit saan pa, hospital, basta gumaling si tatay, okay lang po sa amin. Pupunta po kami. Yan, pagdating sa hospital doon sa San Fernando, sa madaling salita po, ang payo ng doktor naman doon, hindi siya kailangan ma-endoscopy. Kasi hindi naman daw po, wala naman dugo yung kanyang dumi. Yun. At saka, hindi po namin iniisip na na mawawala na si tatay noong December 23 na yun. Nung buwan ng December. Kasi nga, halos naglalakad siya. Kumakain siya mag-isa. At saka yun yung may sakit na nakita ko na halos gusto niya parati siyang nagtututbrush. Yun po. Kaya hindi man lang sumagi sa isip ko na mawawala na pala si tatay. Yun. Tapos yun nga po, nung 3 days kami, 2 days kami doon. Inilipat na naman namin siya sa hospital ng Kapas, sa may CMC po. At nagdalawang araw siya doon. Nung last na niya doon, 28 ng madaling araw. 29 ng madaling araw. Doon po siya nawala na si tatay. Pero hindi po namin iniisip talaga na ganun. Kasi nga, hindi siya nagpakita ng kahit na nakikita namin na nahihirapan siya. Hindi siya nagsabi na hindi na niya kaya, hindi na niya kaya yung nararamdaman niya. At hindi na niya sinabi sa amin yung mawawala na nga siya, di ba? Kasi nga si tatay kasi yung taong na hindi man yan dumadaing, hindi man yan nagsasalita kung ano yung talagang nararamdaman niya, hindi niya talaga sinasabi. Kasi alam niya siguro dahil nga anak niya kami, alam niya kung ano yung kahinaan namin. Kaya ganun. Pero nagtatanong ako sa kanya dahil nga ako yung kasama niya noon sa San Fernando hanggang sa paglipat dun sa Kapas. Tinatanong ko naman siya pero wala siyang ibang sinasabing nararamdaman niya, basta masakit lang yung bewang, ganun lang. Wala siyang sinasabi na hindi na niya kaya sa akin. At hindi siya nagsabi na sumusuko na siya kung ano man yung nararamdaman niya. Siya yung taong nagpakita ng sa amin ng lakas ng loob na kahit na pakiramdam niya siguro na mawawala na siya, hindi niya sinabi sa amin. Kasi alam niya na malulungkot kami. Si tatay kasi siya yung taong hindi man niya nanghihingi ng tulong. Ayaw niya. Tsaka ayaw niyang, kahit sa mga kapatid niya, ayaw niyang sinasabi na, pag sinabi namin, sasabihin namin sa kapatid mo, ganun. Ayaw niyang pasabi kasi nga,
ang iniisip niya na meron din daw silang kanya-kanyang pamilya. At ayaw niyang makaistorbo. Ganun po yung ugali niya. Kaya, naalala ko siya kasi nga magpapasko na. Ito yung unang Pasko niya na hindi na namin siya makakasama. Minsan, iniisip ko na yung paano mo haharapin yung unang Pasko na hindi mo na siya kasama. Paano mo haharapin yung unang Pasko na dati kasama mo siya sa mga plano niyo kung ano yung gagawin niyo sa pamilya. Yun po yung yung iniisip ko sa ngayon. Mahirap po kasi siyempre nasanay ka doon sa mga kinagisnan mo dati, nakasama mo siya. Siyempre, pero kailangan natin yung tanggapin, di ba? Kaya lang hindi natin maalis sa isip natin, sa puso natin yung naaalala natin yung mga payo niya, lalo na ngayong yung ngayong buwan ng December. Siya po yung yung tatay na pupuntahan kanya, sasabihin ano yung plano natin sa New Year, nitong Pasko, anong lulutuin natin. Ganun po. Siyempre, bagamat nandiyan si nanay, pero siyempre nasanay ka na nandiyan si tatay dati, kasama mo siya. Kulang pa rin, di ba? Yung saya na nararamdaman mo. Siguro ganyan lang yung nararamdaman namin kasi nga first time lang namin na hindi namin siya makakasama nitong Pasko. Kasi nga nung Pasko na last year, nakasama ko pa siya doon sa San Fernando kasi nga naka-admit siya. Yan po yung kasama namin siya. Kasama ko siya noong last year doon sa Pampanga. Pero syempre ako nga, sabi ko sa sarili ko, minsan naiisip ko yung last year nakasama ko siya doon. Yung mga pagkain na hindi niya pwedeng kainin, hindi ko talaga siya pinapakain. Kasi iniisip ko na yun yung solusyon para gumaling siya. Pero minsan naiisip ko rin na kung alam ko lang na mawawala na siya o aalis na siya. Lahat ng gusto niya dapat pinakain ko sa kanya, binigay ko sa kanya. Siyempre, ikaw na anak, iniisip mo yung paggaling niya. Dahil nga nasa doktor siya, sinasabi ko ano yung bawal. Yun po yung sinusunod ko. Pero hindi ko alam na mawawala na po siya. Naalala ko po kasi yung last na humingi siya ng pagkain sa akin, sabi niya. Pag-order ko daw siya sa Jollibee. Yung chicken daw. Pinag-order ko po siya.
Pinag-order ko siya. Pagdating nung ano na yun, yung in-order namin. Kasi yung kapatid ko yung pinabili ko. Sabi ko sa kanya, tay, hindi ka pwedeng kumain ng maalat. Kasi nga po yung kidney niya yung naapektuhan. At hindi ka pwedeng kumain ng mga mamantika, sabi ko. Sabi ko sa kanya, pakakainin kita ng manok pero tatanggalan natin ng balat. At sinabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng kumain ng mga matitigas. Tapos sabi niya sa akin, walang silbi daw na kakain siya ng manok na wala namang lasa. Nag-order daw siya ng ganun na pagkain, pero ipapakain namin yung lugaw. Kasi sabi ko, ilalagay ko siya sa lugaw, yung manok. Pero nung time po na yun, na sabi niya sa akin, gusto ko talaga yan, sabi niya. Binigay ko po yung pagkain na yun sa kanya, pero hindi na niya naubos. Kasi pagkatapos niya kumain, binigay din po niya sa akin. Sabi niya, kainin ko na daw. Sobra lang po akong naiinip. At sobra ko lang po naaalala si tatay. Kaya na-share ko lang po, naikwento ko sa inyo. Kasi nga itong buwan na to, yung lumalaban po siya sa sakit niya. Hanggang sa namatay siya last year ng December 29. Yun po. Kaya nga po kahapon naalala ko siya. Yung kapag may mga problema ka, puntahan mo lang siya, magkukwento ka, makikinig siya sa'yo. Tapos, pag may mga nasabi ka na hindi maganda sa pandinig niya, agad niya sinasabi na, huwag mong gawin yan, huwag ganyan, yung ganun po siya. Tapos siya po yung sa magkakapatid na pag may mga hindi pagkakasundo, iba pa rin po kasi yung may tatay. Kasi nga po ngayon na-experience ko, kasi nga halos mag-isang taon na po wala si tatay. Yung tatay kasi siya yung pag may mga kapatid na hindi nagkakasundo-sundo, lapitan mo lang yung tatay mo, sasabihin mo, tay, ba't ganun, ba't ganyan, si ate, si kuya. Pag isang salita lang yan ng tatay, nagiging okay na po lahat. Pero ngayon po kasi, iba pa rin po na yung pag wala kang tatay, parang mahirap po talaga kasi kulang yung basta ganun po yung pakiramdam po, kulang po para sa akin. Pasensya na po kayo mga kamarites dahil naging emotional po ang inyong kamarites. Bigla ko lang po talagang naalala si tatay kahapon. At ngayon po naikwento ko sa inyo. Ayaw ko man po umiyak, pero tuwing binabanggit ko po yung
nakaraan ni tatay sa hospital at yung karanasan niya nung nagkasakit po siya na papayak po ako, hindi ko po makontrol. Pero syempre hindi naman po parating naman na hindi naman natin sinabi na hindi naman ibig sabihin kapag umiyak ka yung ayaw mo nang tumigil, hindi po. Syempre napapaiyak tayo kasi nga naalala natin yung mga mahal natin sa buhay, di ba? Ganun po yun. Yan lang po. Babay muna mga kamarites.